No? So, agree po ba kayo doon? Or guilty ka po ba doon? Ako po guilty ako doon. Naakala ko na kailangan lang talaga magtrabaho na magtrabaho. Overtime, overtime. Sahod, sahod. Akala ko ganun lang. No, hanggang sa napabayaan natin yung health natin, ang nasacrifice natin yung health natin. Kasi nga po, 'di ba? Sa ngayon wala namang pinipili na age yung sakit. Marami nga, 'di ba? Bata pa lang 2 years old, 3 years old may sakit na. So ibig sabihin, doon ko po na-realize, sabi ko, kahit bata ka pala, pwede ka talagang tamaan ng matinding sakit. Diba? So, nag-start siya sa pneumonia na sabi ng doktor, magamutan po ako ng 3 months hanggang sa napabayaan po siya. Okay? So, dumating po sa point no na nasa work ako noon. Ang nangyayari po noon, nilalagnat ako. So, sabi ko sa boss ko noon, sa manager namin, sabi ko, sir, sabi ko, masakit yung dibdib ko na parang pagtatawa ka, hindi nababalik yung hangin mo. Sino po naranasan na parang magsasalita ka lang, hihinga ka lang ng malalim, parang hindi na siya babalik. No, ay yung nangyari sa akin no, hanggang from chest pain, tumagos na siya hanggang dibdib. No, so pagdating po sa hospital, ayan no, nasa work po ako noon, nilagnat po ako tapos sabi ng boss ko, Ruth, inom ka lang ng Biogesic, ganyan ganyan, tapos pahinga ka sa storage room. So ginawa naman natin 'yan. Okay, pero hindi siya naging enough. Okay, hindi po siya naging enough kasi pag after 2 hours ko po na parang nakasleep, gano'n, nakapagpahinga, as in talagang yung namumula na yung mukha ko noon. No, sabi ng boss ko, yung tipong hindi na ako makapagsalita, sobrang taas ng lagnat ko. Okay, so pinasundo po ako noon na doon ko doon ko po na-realize no na alam mo yun, hangga't hindi ka nakikita na talagang may sakit ka, hindi ka papaalisin sa trabaho. So pagdating ko po dun sa bahay, na-blackout na po ako. Pagkagising ko po, babangon po ako that time, hindi na po ako makahinga. No? So, dinala po ako sa hospital, tinakbo ako sa hospital na sabi ng doktor, ayan, 3 hospital pa po yung pinagpasapasahan ako. Sabi nila, hindi nila makita kung ano yung sakit ko. Maliban sa pneumonia, hindi nila makita. Okay po? So, yung naging sakit po natin is pleural effusion or yung tinatawag natin na tubig sa baga. Okay po, hindi po itong X-ray na to, hindi pa po ito yung pinaka-worst. Kasi yung black na yan sa lungs natin, yan po yung hangin natin. So yung left side ng lungs ko po, as in naging tubig na siya, wala nang black. No? So sabi ng doctor sa parents ko noon, 3 days na lang na hindi niyo pa dinala yung anak niyo sa hospital, possible wala na siya. No? So sabi ko, ganun pala, no? Kahit pala bata ka, pwede kang tamaan ng matinding sakit. Okay, pag napabayaan mo yung sarili mo. Okay? So, to cut the long story short po, kinuhanan po ako ng tubig sa baga. 2 liters po yun. 2 litro po yung kinuwang tubig sa baga ko. Diba? Sino po dito yung nakapagbuhat na ng 2 liters ng po? Diba? Ganun kabigat yung dala mo sa lungs mo. Sa left side lang ng lungs mo. Okay? Alam niyo po, no, ang pinangkuha pa po sa akin, kasing laki po ng ballpen yung karayon. Tinusok po yun, no, 3 times sa likod ko para higupin yung tubig sa baga ko. So, anong nangyari po, nagising po ako na tapos may anesthesia lang. Alam mo yan, nagpe-pray ka na sana hindi na maulit yun. Okay, from 7 p.m. inabot po kami ng AM yung operation. So that time po ang mama ko meron siyang sakit sa puso. Okay po, so sabi ko na nung nakita ko after the operation, sabi ko, after dito sa hospital, kailangan makahanap na ako ng ibang trabaho. Kailangan makahanap ako ng ibang opportunity na sabi ko na hindi maapektuhan yung health ko po. Ayan no, so nangyari pa po sa hospital, hindi pa po ako makalabas noon kasi that time naging okay na ako. Pero nagulat po yung doktor, sabi ng Dr. Ruth, bakit ganun may natirang 50 ml na water sa lungs mo hanggang sa naging 100, 250, 250 hanggang sa naging 450 po siya. Tumataas ulit no yung tubig sa baga ko. So tinest nila yung tubig sa baga ko, akala nila malignant cells or yung cancer cells. No? So of course, glory to God, hindi naman tayo pinabayaan, hindi naman siya naging cancer cells. No? So tinest lang nila and then sabi sa akin ng doktor, sige outpatient ka na since lumalaki na yung bill mo dito sa hospital. Diba? Sino dito naranasan? No, sino po dito naranasan na 1 week na sa hospital ka, magkano ang bill? Diba sobrang laki? How much more pag 2 months na nasa hospital ka? Ako po 2 months. Diba? 2 months as naging outpatient ka, ibig sabihin ng outpatient, may sakit ka pa pero kailangan mo na lang din lumabas para hindi na tumaas yung rent mo sa hospital. Okay?
So doon ko nakita ng mama ko umiiyak, ang papa ko umiiyak. 'Di ba? Na alam mo 'yan, na lahat ng na-save ko sa pagtatrabaho ko, napundar ko lang din sa pagpapagamot. Kaya totoo po talaga yung quote na 'yon. 'Di ba? Na alam mo 'yun, na talagang minsan 'pag siningil ka ng katawan mo, lahat ng savings mo lahat ng savings mo mawawala din. Kulang pa. Nangyari po no'n, nakita ko umiyak yung mama ko, nagkautang-utang pa po kami para lang makalabas ako ng hospital. 'Di ba? Kaya ayun po, no, outpatient ako. Tapos bumalik po ako dito ng Manila. Sabi dito sa may lang center sa may Quezon Ab. So nagpa-check up po ako diyan ako nagtuloy. So sabi sa akin ng doktor, after 2 months, kuhanan ka namin ulit ng tubig sa baga. So binigyan po ako ng reseta noon, ng gamot. Na natandaan ko po 'yan, no. Tapos sakto po may kaibigan po ako, and then yung kaibigan niya po na i-share sa kanya yung business, kasi sabi ko noon, parang ayoko na bumalik sa trabaho, gusto ko na lang mag-business. Okay? Kasi bakit? Alam niyo po, no, 1 week pa lang po yung recovery ko, tinatawagan na po ako ng work ko. Sabi sa akin, Ruth, kaka-promote mo pa lang ng supervisor, tapos ang dami mo nang na-pending. Diba? So, kailangan mo nang pumasok. Okay, kaya 2 weeks pa lang po yung recovery ko, pumasok na po ako sa trabaho kasi kailangan ko na rin po. Bakit? Kasi wala na pong budget. Tama? Napunta po sa pagpapagamot. Okay? And then ito po, no, anong nangyari po noon, yung kaibigan ko po, na-share sa kanya yung business, yung I Am Worldwide. Same din sa'yo kung may invite po dito. Okay? Hindi aksidente. Tama po sinabi ni Mentor Zion. Hindi aksidente lahat na nangyayari sa atin. Okay? Naniniwala po ako na kahit may masakit, mahirap, 'di ba? Minsan alam mo 'yan, sasaktan ka talaga, pero ayun yung magiging reason para mapunta ka sa right opportunity. Okay, so napakinggan ko po yung negosyo. Hindi ko po kakilala yung nag-invite, yung nag-present sa akin. Pero alam niyo po, no, ang pinaka nakahook po sa akin, yung Barney. At that time, ang hanap ko lang naman is business. Okay? So sabi ko, why not itry ko yung barley? Kasi may 2 months ako na kailangan kong maggamot. Kasi after 2 months, kailangan ko ulit sipsipin yung tubig sa baga ko. Okay, tinake po natin yung barley. Ayan, two sachet po in the morning and then 2 sachet in the evening. Minsan po, no, nag-1 box pa po ako a day. Alam mo yan, sa isang box pa lang po, 2 box pa lang po, naramdaman ko, sabi ko, habang nag-work ako noon, sabi ko, nagtitimpla ako ng bar, sabi ko, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Kasi po, pag may tubig sa baga ka, di ba, hirap talaga huminga. Promise, kahit humiga ka, kahit anong higa gawin mo, ang hirap huminga. Okay? So, ayun po, no, tinake natin yung barley. Alam niyo po, no, wala po akong ibang binili na kahit anong reseta sa akin ng doktor, sa any drugstore, wala po ako nun. Barley lang po yung tinake natin. Okay? So, nangyari po na wala pa pong 2 months, 1 month and 2 weeks pa lang po yan. Tanda ko, bumalik po ako sa lung center. Okay, sabi ko sa doktor, Doc, okay lang ba pa-check up po ako? Kasi nakakaramdam po ko na parang okay na yung pakiramdam ko, okay na po yung paghinga ko. Alam niyo po, no, sabi sa akin ng doktor, chinek up niya po ako, sabi, Ruth, sige, x-ray ka namin, second opinion. Alam niyo po yung pagka-x-ray sa akin. From this po, ito, na x-ray na to, hanggang sa naging ganito na po siya, nag-normal na po. No? So sabi sa akin ng doktor, Ruth, yung tubig sa baga mo, nakukuhanan natin dapat, naging tikining na lang siya, nag-moist na lang. Diba? So, knowing, diba, na alam ko na talagang barley lang yung tinake ko. Okay po? So, alam niyo po, no, kaya I believe, no, hindi accidental na pakinggan mo tong negosyo. Baka meron kang kakilala, kung di man ikaw, baka may makakakilala ka na kailangan ng barley. Okay po, bakit? Kasi ang barley po, number 1 talaga is binuboost ng immune system natin. Na kahit anong sakit, pwede mong malabanan. Okay po? Ako po kasi yung tipo na bata pa lang po ako, laman na po ako ng hospital. 'Di ba? Na pag may nakatabi po ako na may ubo, may sipon, na 15 minutes, pag uwi ko may ubot sipon, mas matindi pa po, nilalagnat pa po ako. Okay, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa produkto natin, kasi hindi lang po ako, even po yung mother ko na may maintenance sa heart po, na high school pa lang po kami, may maintenance na siya. And right now po, no, 2 years na po, na wala ng maintenance ang mama ko, barley na lang. Okay? So ito yung tao na nag-discuss sa akin ng negosyo, na sobrang thankful po. Kaya